Isang misa naman nakatagda ialis sa punto de FPJ ngayong umaga, pero ilan sa tagahanga ni The King doon na po nagpalipas ng gabi. At may live report si Bon Aquino. Bon. Yes, Iga, nakahanda na nga lahat dito sa Manila North Cemetery para sa pagunita sa kaarawan ng yumaong The King ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Madaling araw pa nga lang, Igan, ay nakaayos na itong puntod ni FPJ. At yan nga, ang stage ay nakaayos na rin, pati yung sound system, at yung mga tent ay itinayo na sa Street 24. Inabutan din namin inihahanda na ang LED screen na gagamitin mamaya para sa mga tagahanga ni FPJ na inaasahang dadagsa rito. Sa simpleng entablado makikita ang mga tarpaulin na may nakasulat na pagbati kay FPJ. Kapansin-pansin naman ang mga tarpaulin na nakapaligid sa labas ng gate ng puntod ni FPJ na tila nag-uudyok sa anak ni FPJ na si Senadora Grace Poe na tumakbo sa susunod na taon. May ilang tagahanga naman ni FPJ na kahapon pa lang narito na sa sementeryo at dito na nagpalipas na magdamag. Kabilang na dito ang 60 taong gulang na si Aling Erlida at ang 77 taong gulang na showbiz tabloid writer na si Simplicio Papa. Narito ang kanilang pahayag. Birthday ni Presidente FPJ at saka kay Ma'am Grace po. Taon-taon niya pupunta ako dito kasi naalala ko yung maliit. Binibigyan ng pera, candy, damit sa laruan. Si FPJ, mabait yan. Tinuturing kang hindi iba, palak ang kapatid lang. Saka idol na idol ko yan. Bata pa ako, nag-start ko na yung isulat, i-write up. Parang ayaw ko nang matulog makapunta rito, makarating. Kasi alam ko, dinudumog ko ng mga tao. Igan, sa mga oras na ito ay narito na rin yung mga ibang tagahanga ni FPJ at narito na rin at nakaayos na yung mga upuan na gagamitin para sa misa at maikling programa na isasagawa mamayang alas 8 ng umaga. No? Itong mga upuan ay para lamang sa mga VIP at invited guest, Igan. At yung mga tagahanga naman na balak magpunta dito sa Manila North Cemetery ay merong designated area kung saan doon nakatapat yung LED screen na itinalaga dito sa Manila North Cemetery, Igan. Maraming salamat, Bon Aquino.